umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Jan Alvin Saavedra, ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Narito ang mga nagbabagang balita para sa araw na ito. Pagdami ng pag-aabuso sa gitna ng pandemya, tumaas. Batay yan sa mga recorded na mga kaso ng mga karahasan laban sa mga kabataan at mga kababaihan sa mga bansang naka-lockdown. Dahil sa mandatong stay at home noong kasagsagan ng COVID-19, mas mahirapan ang mga biktima ng karahasan na lumabas upang makahingi ng tulong. Base sa naturang pag-aaral, 3 sa 5 kabataan din ang nakaranas ng verbal abuse, pagbabanta at pag-aabandona mula sa kanilang magulang o guardians. Sa mga kabataan na may edad 13 hanggang 18, may natalang 13.7% sa kanila ang nakaranas na pag-aabusong sexual sa kanilang mga tahanan. Ako po ay si Thomas Sabilla. Isa sa mga kaso ng pang-aabuso ay ang insidente sa Quezon City, kung saan ang isang ama ay inabuso ang kanyang 12 anyos na anak. Para sa mga karagdagang detalye, nakatutok dyan si Dave Competente. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dave Competente, ang inyong maaasahan na interviewer. Tulad nga ang sinabi ng ating mga reporters, maraming mga kabataan ang nabiktima mula sa kamay ng kanilang mga kadugot laman. Ang iba'y hindi man kadugot laman, maaaring ito'y kanilang itinuring naman na parang kanilang sariling pamilya. Sa loob man o sa labas ng bahay, maraming kabataan ang pisikal na inaabuso na sobrang nakakabahala dahil hindi naman sila naapektuhan ng pisikal. Sila ay naapektuhan rin sa kanilang pag-iisip. Ang ibang mga bata na nakakaranas ng pang-aabuso ay walang lakas ng loob upang magsumbong sa ating otoridad. Kaya't ako'y naririto upang magtanong sa dalawang bata kung ano ang kanilang gagawin kung sila ang nakaranas ng mga ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jerson Lopez mula sa Quezon City. Para sa akin, kung ako ang nakakaranas ng ganitong pang-aabuso, ako'y lalapit sa aking pinagkakatiwalaang tao na alam kong ito ang aking magiging kakampi. Kung wala naman, ako'y pupunta sa pinakamalapit na police station at sisiguraduhin kong may maibibigay ako na sapat na ebidensya laban sa kanila. Magandang araw po. Ako po si Miles Joseph Yuto. Ako rin po ay mula sa Quezon City. Para po sa akin, kung ako po ay nasa kanilang posisyon, kung labis na mapanganib na po talaga, at ako'y binabantaan na. Kung kinakailangan po, ako ay lilikas na kaagad sa isang ligtas na lugar. Ako po ay pupunta sa bahay ng kaibigan ko o kamag-anak o sa mga shelter na nagbibigay proteksyon sa mga biktima ng pang-aabuso. Maraming salamat. Ang inyong sagot ay nakakahanga. Tandaan, hindi mo kasalanan ang pang-aabusong nararanasan mo at may mga taong handang tumulong sa iyo.